Magandang araw mga kapamilya. Narito na naman tayo sa Talastas, Pilipinas upang maghatid sa inyo ng pinakabago at pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. Ako si Cristel Pareño at ang pangunahing balita na aking ihahatid sa inyo ngayong araw ay ang isyu ng politikal na dinastiya, partikular na sa lungsod ng Danao, Cebu, kung saan matagal nang namamayagpag sa politika ang pamilyang Durano. Naroon si Mary Grace Diretso upang bigyang linaw ang sitwasyong ito. Mary Grace, ano ang nangyayari dyan? Maraming salamat, Cristel. Narito ako ngayon sa lungsod ng Durano kung saan patuloy pa rin ang usaping politikal na dinastiya ng mga Durano. Kung saan sa loob ng maraming dekada ay hawak-hawak nila ang posisyon mula mayor hanggang kongresista. Ang tanong ngayon ng mga tao, dapat pa bang suportahan ang pamilyang Durano sa nalalapit na halalan? Tayo ay kumausap ng residente mula dito. Magandang araw po. Magandang araw po. Ano po ang opinyon ninyo tungkol sa pamilyang Durano? Sa tingin ko naman ay maayos naman ang kanilang pamamalakad, ngunit sana ay mabigyang pansin din ang ibang tao para naman may bagong ideya at sistema ang ating bayan. Maraming salamat po. At iyon na ang mga ilang opinyong nakalap natin dito sa lungsod ng Danao kung saan naganap ang eleksyon. Balik tayo sa studio, Cristel. Maraming salamat, Mary Grace. Samantala, puntahan naman natin si Stephen Camansi na kasalukuyang nasa munisipyo sa lungsod ng Danao para alamin ang sitwasyon ng proseso ng eleksyon doon. Stephen, ano na ang nangyayari dyan? Maraming salamat, Cristel. Nandito ako sa City Hall kung saan ang mga opisyal at mga botante ay nag-abala dito. Ayon sa COMELEC, umabot na sa mahigit 75% na ang natala na ibalik na resulta mga botante sa halalan dito sa Danao. Karamihan ng kanilang suporta o diskontento sa mga kasulukuyang leader, ngunit nanatiling tahimik at maayos ang eleksyon mamaya. Magkakaroon tayo ng official update mula sa COMELEC. Balik sa iyo, Cristel. Salamat, Stephen. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabantay sa eleksyon dito sa Danao. Samantala, tumungo naman tayo sa Chikalita. At ngayon, kapamilya, narito na ang segment na inyong pinakahihintay na naghahatid sa inyo ng tawa at kasiyahan, ang Chikalita. Narito na ang isang nakakatawang balita na ihahatid sa inyo ni Christine. Ito ang Chikalita. Sa mga balita, lahat ng atensyon ay nakatuon sa isyu ni Maris Racal at Anthony Jennings. Sa kanilang mga pahayag, inamin nila nagkamali sila at humingi ng tawad sa mga naapektuhan. Ayon kay Maris, siya ay naligaw ng landas dahil sa emosyonal na koneksyon kay Anthony na nagdulot ng kontrobersya sa kanilang relasyon at sa dating girlfriend nito na si Jamela Villanueva. The infatuation and the attraction died. But thank you for the statement. I thought everything was in the clear. Sa kabila ng mga isyu sa showbiz, tila ang tunay na laban ay nasa politika, kung saan ang mga tao ay nag-alala sa pagboto sa mga kandidato na walang resibo na nagdudulot ng malisya at pagdududa sa integridad ng halalan. Balik tayo sa seryosong balita. Sa pamansang antas kung saan kasalukuyang nagaganap ang halalan, ay muling namayani ang mga kilalang pangalan sa politika. Ngayon ay tumatakbo bilang presidente si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte naman bilang vice-presidente. Puntahan natin si Joy Mary Batugas para sa mga karagdagang detalye. Joy Mary? Magandang araw, Cristel. Narito tayo ngayon sa isang paaralan sa Davao kung saan kasalukuyang ginaganap ang makasaysayang eleksyon. Marami sa mga residente ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin patungkol sa tambalang Marcos Duterte ngayong eleksyon. Mayroon tayong mga nakalap na impormasyon o suporta mula sa mga residente dito. Ginoo, mayroon lang po kaming katanungan sa iyo. Bakit po napili ninyo ang tambalang Marcos Duterte ngayong eleksyon? Oo, kasi naniniwala ko na may pagpapatuloy nila yung mga legasiya nila. Lalo na sa Duterte dito sa Davao.
Malakas saludo ko sa kanila. Maraming salamat po, Ginoo. At ayun lamang ang ating nakahalap na saloobin o mga opinyon mula sa mga residente dito mula sa tambalang Marcos Duterte. Patuloy pa rin ang botohan hanggang alas 5 ng hapon. Ayun lamang, balik sa iyo, Crystal. Maraming salamat, Joy. Samantala, tumungo naman tayo sa Comelec upang alamin ang pinakabagong ulat mula kay Mary Ann Joaquim Bitos. Joaquim, ano ang nangyayari dyan? Magandang umaga mga kababayan, nandito tayo ngayon sa labas ng Comelec Building kung saan abala ang lahat sa paghihintay sa opisyal na resulta ng halalan. Naitala ng 85 kabuuang botante na ang naitala ang kanilang boto sa buong bansa. Ayon sa mga opisyal ay maayos naman ang pamamalakad ng halalan, ngunit nagkaroon sila ng kaunting aberya sa ilang presinto tulad na lamang ng mga makinaryo na siya nabibilang ng mga boto. Ngunit gayon pa man ay patuloy pa rin ang pagbibilang at paghihintay ng buong bansa sa halalan at ang opisyal na resulta ay malalaman natin sa susunod na mga araw. Yun lamang, Crystal, balik sa studio. Maraming salamat, Mary Ann Joaquim Bitos. Yan ang ating mga balita ngayong araw mula lokal hanggang pambansang level. Ako si Crystal Pareño na nag-iiwan sa inyo ng paalala na ang tunay na pagbabago ay nasa ating mga kamay. Hanggang sa muli, ito ang Talastas Pilipinas.